MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, baby. Ako ba niloloko mo, Norman Black, ha? Ayan, abay, nakasuot na ako ng green pinapatugtog mo na yung You've Got a Friend, ha? Ayan, tayo naman kaibigan ng lahat, ha? Basta ang gusto natin chill lang. Ayan, don't rock the boat. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat. Magandang umaga, Pilipinas. Long weekend. Thank God it's Friday, TGIF. Ba't ba ang daming pulis at mga mobile dito sa paligid ng Star City? Abay, PICC. Akala ko pinapaligiran ng mga pulis at mga taga MMDA ang Star City at DZRH, ha? Abay, may detour pa. Ayan. PICC pala kasi ang Pangulong Marcos pala mamaya ay guest speaker sa summit yan, ha? Raymond, Local Governance Summit. Kaya pala, ha? Anong oras ba yan, Malu? Alas 9? Aba, mamaya na yan, ha? Aba, mga taga-LGUs, wow. Kung mga LGUs yan, kasama ba si Mayor Basti dito? Ay, talaga. Chill lang tayo mga kuya, mga misis. Kaya lang sa init na mga balita natin ngayon, antitindi, ha? Abay, akala natin ang mainit lang na issue yung pagkakahuli sa Indonesia nitong kapatid ni Alice Go na si Sheila at si Cassandra Ong. Abay, wala tayong kamalay-malay, ikinulong pala si dating press secretary, ha? Ayan, at dating secretary Harry Roque sa Kongreso. Talaga naman, first time, ayan, na meron pong dating mataas opisyal mahabigan ng gobyerno, ha? Dating cabinet member na i-cite for contempt at ikulong sa Kongreso. Ayan, ay Secretary Harry Roque, kumusta ka na dyan, ha? Sa bagay, sabi ni Milky Rigunan kahapon, maganda raw yung kulungan dyan sa
House of Representatives dahil the aircon, ha? Hindi katulad yan sa kulungan sa Senado, ha? Pero ang lupit dito, mahabigan, ha? Matindi itong nag-testify, ha? Ayan, yung dalawang preso, ha? Na nag-testify sa Quad Committee sa Kamara kahapon. Ano nga bang pangalan nito nag-testify? Sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tana Jr. Ayan, kung paano nila pinatay ang dalawang Chinese drug lord na si Chu Kin Tung alias Tony Lim at si Lilan Yan alias Jackson Lee at Wong Meng Pin alias Wang Ming. Ayan, kapalit ng 1 milyon kada ulo at kanilang kalayaan. Ayan, kaya lang hindi raw sila pinalaya, ha? Ayan, at inamin ni Tan na siya ang nagtumba kay Wang habang si Magdaro ay Magdadaro ang siyang sumaksak naman doon sa dalawang Chinese drug lord. Wow! At idinadawit po dito, mahabigan, ang dating Pangulong Digong. Ano ba yung statement nung mama kahapon? Andiyan ba yung voice clip mo, Norman Black, ha? Abay, sabi, tawag nito, ha? Abay, kinongratulate pa daw yung ni dating Pangulong Digong, yung leader, yung nag-utos dito sa dalawang preso, ha? Na pumatay sa dalawang Chinese drug lord. Pero di ba yan ang kantyaw kay dating Pangulong Digong? Bakit walang drug lord na napapatay? Mga small time, ha? Bakit nga yung drug lord na yung itinumba may reklamo pa? The order is dead or alive. Ano ka mo, Dong? The order is dead or alive. Chill lang, Mr. President ba? Ayong buntag. Dummy. Pero bago natin pag-usapan ng mga yan, nasa ating linya si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Basic Education, Ways and Means. At sila po ni Senator Risa Ontiveros, mabigat, ang nakatutok, ha? Dito sa kaso ng dating mayora ng dismiss Mayor Alice Guo. Ngayon nahulan itong kanyang kapatid at isa pang kasabwat, itong si Cassandra Ong. Abay, ano ang gagawin ng Senate ngayon? Sila ba ay kailan ba? Martes na, ha? Martes na ang bukas na opisina. Ipapatawag ba kaagad sila sa Senado? Senator Win Gatchalian, sir. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Senator Win. Tagapakinig at televiewers. Ayan, abay, chill na chill si Senator. Mukhang, Hindi naman. Nasa bahay lang po kayo, Senator. Ayan. Oo, ngayon lang nasa bahay at nagbabasa-basa lang ng mga mga papeles. Okay, Senator Win, ngayong naka-t-shirt ka rin, Deo. Parang relax lang. Alam mo, weekend, chill lang tayo, di ba? Para naman relax ng konti after 1 week of work, ika nga, ha? Lalo na kayo sa Senado, ha? Long weekend ngayon, 4 na araw na walang pasok. Ay, opo, ayan. So, anyway, Senator Win, ayan, ngayong nahuli na at naipadeport na, andito na itong si Cassandra Ong at saka itong si Sheila Guo. So, kailan niyo po ipapatawag sila sa Senado, Senator Win? May nag-coordinate ang Senado sa Bureau of Immigration, sa DOJ at sa House of Representatives na rin dahil may mga proseso na dapat pagawin ang executive branch tulad ng yung pagfa-file ng kanilang mga dokumento, magfa-file rin ang Bureau of Immigration ng mga kaso sa kanila, ang DOJ rin, no, dahil meron din silang mga kasong inihanda para i-file laban dito sa mga taong to. So para maayos lang yung daloy at yung pag-a-attend nitong dalawang taong to sa mga hearings, nag-coordinate itong mga ahensya at ang Senado at ang Kongreso. Ang Kongreso rin kasi meron ding arrest order. Kaya may dalawang arrest order itong dalawang taong ito galing sa Senado at galing sa
Kongreso. Kaya inaayos-ayos lang para hindi nagkakabuhol-buhol yung schedule. Ba't hindi na magsagawa ng joint hearing, Senator? So, di ba pwede yan? Para minsanan na lang. Hindi pa nagagawa yung ganyan, no, sa pagkaalam ko, no, sa mga ganitong kaso, sa mga ganitong mga cases. Dalawa kasing institusyon ay naglunsad ng sariling mga investigasyon. Iba kasi yung direksyon, nakita ko sa Quad Committee, mas malawak yung kanilang direksyon, no? Merong drugs, merong shabu, may illegal drugs. Dito naman sa Senado, nakafocus kami sa Pogo Hub. No? Kaya iba yung direksyon ng ginagawa nitong dalawang institusyon. Ayan. So anyway, mukhang una yata sa Senate dadalhin itong si Cassandra Ong at saka si Sheila Go, Senator, sir. So, correct. Yan po yung napag-usapan na dahil ang Senado nauna sa pag-iimbestigan nitong issue na ito at nakatutok nga kami doon sa Pogo Hub. So, sa pagkakaalam ko, bibigyan ng courtesy o priority ang Senado. Ayan. So, paano itong si Alice Go, si Mayora? Ayan. Ano ang latest info ninyo, Senator Win? Dayo, meron pang butas, no, na hindi natin natatakpan. Hindi pa rin klaro kung paano nakaalis si Go Huaping at ang kanyang mga kasamahan at napunta sila sa Indonesia at sa Malaysia. Yan ay isang bagay na iniimbestigahan rin namin kung ito ba ay tinulungan o kasabwat niya yung mga kawani ng gobyerno sa kanyang pagtakas. Yung anggulo na yun ang tinitignan rin namin. Tinitignan rin namin yung mode. Siya ba ay nagbarko o siya ba ay nag-charter ng eroplano? So tinitignan rin namin yung anggulo na yon. Pero ang paniniwala ko, dahil nahuli na itong dalawa at mabilis, no, nagpapasalamat tayo sa Indonesian government dahil ang bilis ng kanilang pagkilos. Bilang ng araw ni Go Huaping sa Indonesia, eventually mahuhuli rin yan. Ayan. Actually, nung ma-interview ng ni Natunya tsaka ni Jerry, itong si Dana Sandoval ng immigration, parang most probability ay dumaan sila ng Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, and then nagpunta ng mainland sa Indonesia, Senator Win. Yun ang hinala ng iba dahil nga alam naman natin yung tinatawag natin backdoor ay talagang buhay yan. No, hindi lang sa pagbiyahe ng mga tao kung hindi sa mga produkto. Pag pumunta ka ng Zamboanga at Basulta area, makikita mo na marami sa mga produkto doon ay galing sa Malaysia at sa iba pang mga lugar dito sa yung tinatawag natin backdoor, no. So hindi rin yang imposible na mangyari dahil nga nagawa rin yan ng mga iba pang mga nagawa rin yan sa mga unang panahon. Bukod dito sa pagtutok nyo sa issue ng Pogo, Senator Win, ang Pangulong Marcos din nagalit dahil siya ay naniniwala na hindi makatakas ang mga ito kung walang kasabwat na ilang empleyado opisyal ng pamahalaan. Ito ba ay bahagi din ng inyong investigasyon, Senator Win? Oo, yan rin ay isa rin sa mga tinitignan namin kasi talagang nakakaya, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Dahil dayo tinitignan to. Maraming international news agency nakatingin dito sa kasong to. Nakuha ni Go Huaping aka Alice Go yung imagination ng mga foreign news agencies. Kaya maraming nakasubaybay dito at nung nakatakas talagang nakakahiya para sa atin. Pero sabi ko nga nung una, ano lang yan, no? Temporary setback. It's a matter of time na mahuhuli rin siya at nakita natin yung nahuli na yung dalawang kasamahan niya. Kaya it's a matter of time rin na mahuhuli rin si Go Huaping at mababalik dito sa ating bansa. Ayan, nasa pagharap nitong si Cassandra Ong at Sheila Go sa Martes, Senator Win, ano ang nais nating alamin sa kanila? Kung sino ba ang mastermind talaga, sino ang nag-ooperate ng mga Pogo dyan sa Bamban Tarlac at sa Porac, Pampanga, at sabi ni Secretary Boying kahapon ayan, magkakaugnay ang mga ito. Oo. Ngayon ay talagang klarong-klaro, no, na yung Banban at yung Porac mayroon talagang connection yan. Dahil si Cassandra
ay may-ari o kasama sa mga may-ari nung Whirlwind Corporation, yung lupa kung saan nandoon yung Porac Pogo Hub. Siya rin ay alam naman natin ang representante o representative ng Lucky South 99 na yung nagpapatakbo talaga ng Pogo Hub. Pero nakita natin na kasama niya yung Guo family. Ang Guo family naman, ang lalo na si Guo Huaping, ang kumbaga ang may kinalaman o isa sa mga taong nagtayo nung Bamban Pogo Hub. Kaya dito natin makikita yung connection eh. Nung una hindi pa masyadong klaro yung connection, pero ito talagang established na itong dalawang Pogo Hub sa Porac at sa Bamban ay may connection. Ayan, so sa nakita nyo, Senator Win, sino talaga ang behind, sino talaga ang pinaka-leader nitong mga Pogo na ito? Correct. Dito natin sa mga susunod na investigasyon natin ay bubusisiin rin natin yung gaano kalaki, hindi lang yung taong nasa likod nitong Pogo Hub, kundi gaano kalaki yung money laundering at yung perang ginagamit nila para gawin yung mga criminal activities nila dito sa ating bansa. Ayan, okay, Senator Win. So, siyempre natuwa ko ni Senator Rizon Tiberos at kahit papano ay nahuli na itong dalawa at maaring mahagbigyan ng mga impormasyon para malinawan talaga kung sino ang behind dito sa Pogo na ito at bakit bukod sa illegal activities abay na pandaraya pati ang mga agencies ng gobyerno hinahak pa nila. Ano ang motibo nila, Senator Win? Well, meron din mga ebidensya at mga taong nahuli na napakagaling sa hacking. Kung matatandaan natin dito sa may bandang Makati ay may nahuling isang empleyado ng Pogo na mayroong mga sophisticated equipment, Deo, na ang kanyang trabaho ay mag-hack na mga websites at hindi malayo na pati government websites natin hinahack niya. At ang sabi niya, according to this person, na nagtrabaho siya sa mga Pogo, yan din yung kanyang paraan para makapasok dito sa ating bansa. Kaya makikita natin na meron ring traces o meron ring ebidensya na itong mga Pogo Hubs ay ginagamit sa pag-hack ng websites. Itong dalawa, Senator Win, pwede ba sila maging state witness? Ayan, itong si Cassandra Ong at saka itong si Sheila Guo. Parang para sa akin, parang malabo yan, no? Lalo na si Cassandra dahil yung pangalan niya ay nakakalat doon sa mga papeles na may kinalaman sa Pogo Hub ng Porac. At kung nasundan natin yung mga investigasyon ng Senado at ng Kongreso, ng Lower House, si Cassandra ang pumunta sa PAGCOR no, para ilabi yung lisensya ng Lucky South 99. Ang Lucky South 99, yan ang operator ng Pogo Hub sa Porac. No? Kaya direktang may kinalaman siya dyan at kumbaga nasa sentro siya nitong Pogo Hub sa Porac. Ayan, Senator Windsor, maraming salamat po at good morning. Happy weekend. Happy weekend, Deo. Maraming salamat. Mga kaibigan, Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Ways and Means. Damdamin Bayan. Ayan, si Alice Guo, yan, dadalhin sa Senado yan sa Martes. Sila daw ang una, ayan, kasi sila na una nag-imbestiga at siguro after that ay saka dadalhin sa Kongreso. May daming ganap ngayong araw ng Biyernes. Dapat chill-chill lang tayo, ha? May governance, local governance summit dito sa PICC. Ayan, ang guest nga ay ang Pangulong Marcos. Pero alam niyo po ba mga kuya, mga ateng, abay mamay ay meron ding malaking launch dyan Odi Japana, ha? Dyan naman sa Club Filipino sa Green Hills.
Abay, dito lang po ay ilolaunch yung 6. Ayan, ano yung 6? Bakit hindi 7, ha? Abay, itong 6 po mahabigan ni Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan. Ayan, abay, ito ay acronym yung 6. At ito ay matindi yung kanilang yung kanilang pagtitipon mamaya, ha? Ngayong umaga, alas 9:30, ha? Ayan. At meron silang programa rito. At matitindi rito, mahabigan, marami mga retired generals na kasama rito, ha? At ang kanilang layunin ay nakatutok. Sila ay alyansang nagkakaisa ng mamamayan laban sa corruption, political dynasties, at gusto nila ang electoral reforms. Abay, sino ba yung mga speaker dyan? Abay, mga retired generals, ha? Abay, mga PMAers, ha? Abay, itong si Captain Robert Yapa at retired General Edilberto Adan. Abay, meron pang taong simbahan, si Bishop Jerry Alminasa ng Diocese of San Carlos at dating COA Commissioner Heidi Mendoza. Andyan din ang General Mayor Benji Magalo ng Baguio City. Wow! So yan po abangan natin, ha? Ano ang layunin ng grupong ito. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Raymond at Paas. Abay, andyan na ba ang Pangulong Marcos sa PICC? Ha? Standby po sa ating mga reports. At mamaya alamin din natin kung ano kalagay ni Secretary Harry Roque. Ayan, kumusta ang kanyang detention center dyan po sa Batasan, Pambansa matapos siyang is-cite for contempt kahapon. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. CJ, ha? Weekend, chill-chill lang po tayo. Oras, alas 8:30. Ang balitang ito ay... When marimba rhythms start to play. Chill-chill lang tayo. Oras, Sister L. It's 8:38. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Ngayon, thank God it's Friday, it's holiday, it's a long weekend. Oo nga, ano ha? Yung iba, nasa bakasyon na. Sana buti pa sila. Sana all na lang talaga. Pero gusto kong t-shirt. Magandang t-shirt mo yan. Gusto ko mag-thank you kay sino nga nagbigay sa akin ito? Si Sir Alex Go. Ayan. Ang pinsan ni Mayor Alice Go. Ayan. Goal first mo lang. Ayan. Tapos may RH sa kabila. Bakit may Sandigan 82 yan, ha? Diba, syempre. Alam mo namang muse ako ng Sandigan 82. Pero no-claim mo, no? Ayan. Sige, i-request natin, ha? Si Bang Presidente natin ngayon na si General Birthday Boy ba? Chito Trinidad ang presidente pa natin. Hindi na, ha? O nga pala, ha? Batiin natin ang happy birthday mga mista sa PMA Sandigan 82, ha? Abay, nagkantahan kahapon dun sa pa-dinner, ha? Ni Attorney Mr. Sig Fortuna. Abay, naging guest speaker ang Mayor BBM ng Baguio City, ha? Abay, Mayor Benji Magalong. Iba ang Mayor Benji Magalong, ha? Abay, may presentation siya doon sa kanyang speech sa kagabi. Ay, talaga? Ready. Pinaghandaan. Ipinakita kung paano ang corruption ngayon na nangyayari sa ating gobyerno na inamin na rin ng Pangulong Marcos. Ayan, nung may makipagsabwatan dito sa mga grupo ni Mayor Alice Go. Ayan. Ang sabi ng Mayor BBM, Benji Banyes Magalong, good governance beyond politics. Yan kailangan natin. Pero sandali lang, maalamin natin ang report mula sa NBI. Tatlong mga abogado ni Sheila Guo at Cassandra Leong. Abay, nandiyan na raw sa NBI.
Oo, kasama ba dyan si Attorney Topacio? Kasi di ba siya yata lang kaya isa sa abogado ni si Cassandra Leong. Mr. Michael Ismayga, iba talaga ang kumpare mong Attorney Ferdinand Topacio. Ano, ha? Kagabi nga lakay, nakita ko may ambush interview sa kanya. Ito yung perennial lawyer. Ayan, parati abogado ng mga kontrobersyal. Oo, grabe. Sikat ito si Attorney Topacio. Malalaking kaso. Ayan. Di ba kasama si Stephen David at saka itong si Attorney Elmer Galicia. Ayan. Anyway, ayan. Sino itong mga abogado na Sheila Guo at Cassandra Leong? Teka Val, saang NBI ba sila? Dito sa may Taft o doon na sa Quezon City? Kung si Val Lakay ay Quezon City yan. Doon sa may Talayan. Sa may Araneta Extension sa Quezon City. Araneta Avenue. Aris number 5, Val Gonzales. Kumusta ang sitwasyon dyan sa NBI? Kumusta ang Madam Sheila Guo at Cassandra Ong? Nakatulog ba sila? Ano ba ang breakfast nila ngayon? Nakapaligo na ba? Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, dakong alas 8 ngayong umaga nang dumating dito sa tangkapan ng National Bureau of Investigation dito sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Itong si Attorney Stephen David at dalawa pang ibang mga abogado. Bagamat hindi kinukumpirma Mayor at Sister L nitong si Attorney David, pero lumalabas na siya ang aaktong legal counsel ni Sheila Guo. Ito'y dahil si Attorney David din ang abogado ni dismissed Banban Mayor Alice Guo. Bukod dito kay Attorney Stephen David ay kabilang din sa dalawa pang abogado na dumating dito sa NBI ay itong sina Attorney Rafael Antonio Andrada at si Attorney Joey Lumangaya. Itong sina Andrada at Lumangaya ay legal counsel nitong si Cassandra Leong. Kagabi hanggang kaninang madaling araw ay una na ring nagtungo dito sa tanggapan ng NBI itong si Attorney Ferdinand Topacio bilang lead counsel nitong si Cassandra Leong. Ang pagdating nitong tatlong abogadong ito, Mayor at Sister L, ay para doon sa isasagawang inquest proceeding sa kinakaharap na kaso nitong sina Sheila Guo ay itong si Cassandra Leong. Hindi pa malinaw sa ngayon, Mayor at Sister L, kung dito sa NBI o sa Department of Justice isasagawa ang inquest proceeding. So, ang mga kagawad ng media ngayon ay naghihintay dito sa pinakabukana mismo, pinaka-entrada, itong National Bureau of Investigation kung niya aalisin ba o ililipat dito sa NBI patungo sa DOJ itong dalawa, itong sina Ong at itong si Alice, itong si Sheila Guo para doon sa isasagawang inquest proceeding. Yan yung pinaka-huling sitwasyon, Mayor. Wala rito sa tangkapan ng NBI dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales. Val, sa yes, sino ulit itong tatlo abogado? Attorney Ferdy Topacio, Attorney Rafael Antonio Andrada. Sino yung isa? Itong si Attorney Joey Lumangaya. Joey Lumangaya. Ayan. Itong sina Attorney Rafael Antonio Andrada at itong si Attorney Joey Lumangaya ay ito yung mga kasama nitong si Attorney Ferdinand Topacio na abogado nitong si Cassandra Leong. Dahil itong si Attorney Topacio ay nagpapalaki muna dahil magdatamag na nanatili. Madaling araw na nung umalis dito sa tanggapan ng NBI para nga i-representa yung kanyang kliyente na itong si Cassandra Leong. Tapos ang lawyer ni Sheila Guo ay si Stephen David, yung lawyer ni ate. Ayan. Lawyer ng kanyang kapatid. Lawyer ni Mayora. Kanina hindi niya kinukumpirma pero yun na rin yung mangyayari doon dahil yung kanyang kapatid na si dismiss Mayor Alice Guo ang legal counsel, ang lead counsel itong si Attorney Stephen David. Ayan. So ngayon ay umakyat na itong tatlo doon sa tanggapan ng NBI. Nandito kami sa baba habang yung dalawa, itong si Sheila Guo at itong si Cassandra Leong
ay nanatili naman magtamas sa ika-8 palapag, 8th floor, dun sa may pinaka-rooftop ditong tanggapan ng NBI dito sa lungsod ng Quezon. Ako si Gonzales. Ba't wala man lang pasalubong itong mga abogado, di man lang nag-take out sa Jollibee. Ayan. Walang breakfast. Ang bira naman itong kumain na ba? na to. Val, kumain na ba? Kumusta na? Ay, nakita nyo ba dyan si Sheila tsaka si Cassandra? Ano bang pina-breakfast ni Director Jimmy Santiago? Hindi namin makikita pero particular alam ko yung lugar mismo kung saan yung detention cell ng NBI. Doon sa 8th floor isang coffee shop at isang restaurant ang nandun mismo sa 8th floor. May coffee shop doon sa lugar kung saan. Oo, kaya mayroong restaurant at mayroon ding coffee shop doon sa 8th floor mismo, Mayor at Sister El. Magkape nga tayo minsan doon na Sister El. May kape-kape tayo kina Director Santiago tsaka Deputy Director Jojo Yap. Ayan. Okay. Oo, masarap yung kape, Mayor, dahil 2 beses ko na rin natikman yung alang yakot na. Napunta ka pala dyan, di ka nag-iimbita. Yung paborito ni Sister El, yung mga malalamig, yung mga nandito kompleto. Ayaw natin ng malamig, gusto natin hot. Ako gusto ko lakay yung mga mga malalamig, cold drinks ako. Ayan, ako hot. Tama-tama, Mayor, dahil masarap ang kape dito sa tanggap ng NBI dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, back to you, Mayor at Sister El. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa NBI sa Quezon City. Ayan, i-inquest na po si Sheila Guo at Cassandra. Si Cassandra Leong. Samantala lakay. Anong sabi ni Boy G? Ang kaugnay ng balitang yan, presumption of innocence, paiiralin pa rin daw ng Department of Justice kina Cassandra Leong at Sheila Guo. Ganyan naman talaga sa batas, di ba? Ayan, you are presumed innocent until proven guilty. Yes. So, pero guilty naman talaga sila. Ikaw naman, wag. Hinuhusga mo na kaagad. Di ba sinabi ng Bureau of Immigration kanina. Ayaw ni General Rudy Diaz ng ganyan at saka si Renza Aldeguer. Sige na nga, ayaw ko na maging judger. Ayaanan natin ang mga judger talaga. Good morning, Kuyang Rico Merioles at Colonel Choy Merioles. Hello kay Sir Odi Japana na ang ganda daw ng damit ko, lakay. Ayan, salamat po. Ayan. Nanonood siya sa atin ngayon, lakay. Sino? Si Sir Odi Japana. Oo. Akala ko si Senator Tol Tolentino at Congressman Roy Loyola, ha? Abay, sinamahan pa si Ambassador Romel Sitin sa pagbibigyan ng cherry tigo kay Kaloy. Carlos Yulo. Nakita ko nga yung picture, lakay. Ayan. Oy, Romel Cabanela sa Suzuki, hindi ba kayo magbibigyan ng kotse kay kay Kaloy Yulo? Ayan. Kaya lang baka din na niya magamit lahat. Ang dami niya. Tsaka yung parking niya dun sa Mega World na condo niya, isa lang di ibigyan na lang kay tatay o kay nanay. Pwede. Kasi sobra-sobra na yung sasakyan. Nakakadalawa na siya. So kung may magpapahabol pa, magiging 3 na. Malay mo ang Suzuki magbigay. Di naman kasi nauna na ang Toyota paano ang Honda? Ayan, Mitsubishi. Lahat ng car brands pala nag-abot. Baka may ang Sara magbigay pa dyan, Mr. Sara, Mr. Francisco, ha? Ay, sinong aayaw dyan? Matibay yan, lakay. Pagkabuhayan showcase nila, lakay, pagka ang Sarawang nagbigay. Maganda pala itong mga gymnast natin, ha? Ayan, yes, mga pretty sila, lakay. Pretty itong si Levi Ribibar, si Emma Malabuyo at Alea Finegan. Ito yung 3 na nagkaroon din ng special hero's welcome naman sa Malacanang. Yung mga nakalimutan noong una. Yung mga hindi nakadalo. Pwede artistahin ng mga to. Ayan. Okay. Actually, lahat sila lakay magaganda. Nagaganda na ako sa kanilang lahat. Si Dottie Ardina, ang golfer natin. Saka si Bianca Pagdanganan. Samantala, punta natin ang detalye. Mula naman dyan sa Department of Justice, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El Lakay Dayo, tiniyak ni DOJ Secretary Boying Remulla na matiling inosente sina Sheila Guo at Cassandra Leong kahit pa
hawak na sila ng Bureau of Immigration kagabi at ngayon ay nasa NBI. Ayon kay Remulla, korte lamang maaaring magsabi na guilty. Abang ito maaaring sa maaring kaso na kanilang kakarapin. Sa ngayon, tanging ang paglabag lamang sa immigration law ang nakikita ng DOJ na maaaring may sampa laban kina Guo at Ong. Pero hindi agad ito salang sa inquest proceeding dahil hindi pa natatapos ng BI ang mga datos para sa isasampang kaso. Natili ngayon sa NBI sinagot Ong dahil sa hinihintay pa ng DOJ ang magiging desisyon ng Senado at Kamara dahil sa pending warrant o pares na inisyo laban sa kanila. Ang dalawa ay pinadeport kahapon mula Indonesia matapos silang naharang sa airport patungong Malaysia. Sa ngayon lakay nag-aabang kami sa DOJ dahil sa kahapon binanggit si Secretary Remulla na magsasagawa ng press briefing ngayon pero wala pang katiyakan dahil wala pang response o reply ang mga opisyal ng DOJ. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy G. Antabayan mo yan sa Department of Justice. Ay, Senator Win, may mga suggestion ng mga tanong na rito, Senator Win, ha? Senator Risa, ayan, tatanong yan. Ang tanong dito kasi paano sila nakatakas, ayan, at sino ang nag-assist sa kanila at sino ang nagtago sa kanila. Oo, yun nga lakay kasi narinig natin kanina sabi ni Miss Dana Sandoval, sa Sabah pala ang entry point nila lakay. Sa Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia. Dahil naangkin din ng Pilipinas talagang, ating mga kapatid Muslim sa Mindanao, Sultanate. Sulu Sultanate. Talagang ito lakay pinagplanuhan, ano? Saka, ano yan? Anong kaso yan? Justice Danton Becerra? Obstruction of justice din ba yan? O pagka nakipagsabuatan sila, di ba accomplish yan? Ayan, ano ba ang tamang kaso dyan? Kasi kung walang tumulong dyan lakay, imposible naman nakapunta siya doon, di ba? Nang walang tumutulong sa kanya. At ba't hindi kasamang nahuli si Alice Guo dun sa Indonesia? Batam, ano yun, center? Sa mall pala yun lakay, kung saan sila nakuha SM nga. Ayan, SM Batam Center sa Jakarta, Indonesia. Yes. Standby man ang Milky Rigunan. Kumusta si Attorney Harry Roque dyan sa Kongreso, ha? Grabe, ha? Ang lupit din itong congressman na bago ito. Sino yan lakay? Di masyadong kilala ito, pero ang lupit din ito, ha? Yung party list congressman. Ito yung si Congressman Ron Saro ng Kabayan Party List, ha? Abay siya ang nag-motion na i-cite for contempt si Attorney Harry Roque, ha? Si Congressman Ron Salo. Kilala ba yan? Hindi ko siya kilala personal, pero yung pangalan niya kasi lakay medyo naririnig ko madalas dati. Madalas o bihira? Dati lakay. Ngayon medyo wala masyado. Standby Giselle Ricafort. Standby man ang Milky Rigunan. Oy mga kuya, mga ate, ha, kung hindi lang kayo wala din lang kayong pupuntahan, ayan na bibiyahe, abay huwag muna kayong huwag muna kayong magpapaharga ng gasolina dahil malaki daw ang rollback next week, ha? Kaya talaga ba? Bakasyon, malaki rollback tapos the next week. Ano na naman, raratsada na naman kayo. Pinagtitripan yata tayo. Oras sa Sister L. It's 8:54. Nagbabalik! Ito na muli ang pagkakataon mong manalo ng 1 million pesos! 1 million pesos! Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay ito sa loob ng isang white legal-sized envelope at para sa iyong proof of purchase, lakipan ng tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion
Champion Dishwashing Liquid. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakihinggan. At ihulog ang iyong mga entries sa mga drop boxes sa iyong favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. May libo-libong piso pa ang prizes sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na milyonaryo pa! Champion na milyonaryo pa! Brought to you by Champion, tapat po sa inyo. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Oras, Sister L. It's 8:57. Ay, good morning, Mr. Elmer Garjola. Ayan, anong oras kayo inabot kagabi, ha? Abay, teka muna ang mga misa sa PMA Sandigan Class 1982. Buwabati ng happy birthday sa mga birthday celebrators. Abay, Mayor, ayan, Mayor Lisander Suerte, ayan, happy birthday. Si Mr. Nick Bibar, kuyang Mr. Jess Milan, at kuyang General Rick Marquez, happy birthday sa inyo, ha? Pagbati mula sa PMA Sandigan 82. At binabati natin si kuyang Tony Nangel. Good morning, kuyang, kumusta ka na, ha? Abay, siya pala ay nakatutok din sa atin after 2x2. Samantala, alamin nga natin ang report mula kay binabati natin si Noble Tom Angeles, at ganun din si kuyang Tony Lara, ha? Pakibati naman ng happy birthday si Kabagis Joel Labasan ng Mabinilas number 39, Ken Hermana Josaida Lara ng Lasam, Cagayan. Happy birthday mula kay kuyang Tony Lara at mga brethren ng Mabinilas 39 mula sa Apari, Cagayan. Oy, kuyang Joe Chua, good morning, ha? Kuyang Wilson Rodriguez, binabati ka ni Mr. Cesar Lee, ha? Ng Toyota Alabang. Oy, get well soon, ha? Parang Mike Lee, ayan, pagaling ka pare ko, ha? Namimiss ka na rin ni Mr. Freddy Castro, ayan. Ayan, report muna kay Raymond. Update nila si Senado Lakay. Hindi, si Raymond nasa PICC. Ayan, may event pala dito tayo ngayon. Kaya di man daming pulis sa paligid. Actually, Lakay, 2 araw na event yan. Kahapon hanggang ngayon. Kaya pala maraming pulis din kahapon. Ang alam ko, Lakay, ang isa sa mga nangunguna dyan sa event na dyan ay DILG.
good governance, beyond politics ba ito, Mayor BBM? Wala sa akin lakay. Yan si Raymond Dadpaas, alamin natin kasi guest ang speaker ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anong oras kaya siya darating lakay? 9 o'clock isang minuto na lang, alas 9 na. Baka nandyan na Raymond, Aris number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Mayor Elaine, ito ay Local Governance Summit 2024, LGU sa Bagong Pilipinas, Resilient Driven. Ayun yung pinakatitulo nito at ang pinakaintay na lang ngayon sa oras na ito ay ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos na siyang pangunahing bisita. Kailangan umayos na ito. Bakit ganun na Raymond? Ang lapit-lapit po, isang hakbang lang, ang sama-sama ng signal. Isang hakbang mo na dito sa DC. Ayan, okay na. Huwag ka nang gagalaw dyan. Ang lapit ko sa PSG kasi, alam mo naman, pag PSG sa tabi mo, medyo... Yung mga over nila, malalakas sa signal. May, may jammer? Oo, kaya medyo mahirap ang signal. Pero ito nga, pangalawang araw ito, yung binabanggit mo, si Mayor Benji Magalong, nakita ko dito. Governor Manny Mamba ng Cagayan, si Governor Daniel Fernando, si Ebdani, nakita ko sa Zambales, at yung iba pang mga, si Governor Uaminal, at yung iba pa, Governor Dax Kua ng Quirino. Nandito rin. Saka siyempre yung mga opisyal galing sa iba't ibang mga local government units sa buong bansa. Ito iba-iba ito, Mayor. Hanggang meron palang barangay, pati barangay meron eh. May mga representatives sila dito. Governor, Vice Governor, Bokal, Mayor, Vice Mayor, mga konsehal at mga barangay. Ito mula sa provincial, city, and iba't ibang mga munisipyo dito sa buong bansa. Kaya napakarami ito at ang kanilang pinakaintay yung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga local officials sa oras o dito sa pagkakataong ito na sa ang mga isa sa mga nakita ko nag-ikot dito si DILG Secretary Benhar Abalos na nag-iikot sa iba't ibang mga lamesa dahil punong-puno itong sa forum na ito kung saan ay tumatalo itong mga local officials ng iba't ibang mga bayan. Sa ngayon, may signal na mukhang mapanatin na dito ang pagdating ni Bongbong Marcos sa pangunahing panauling pandahal ngayong umagang ito. At ang ilan sa mga nababanggit dito ay siyempre yung paano yung koordinasyon, lalong-lalo na sa iba't ibang mga proyekto na ipinatutupad ng pamahalaan. Nababanggit din yung tax sharing according to the Mandanas ruling na hinahabol ng iba't ibang mga local officials. Nakita ko si Governor Mandanas ng Batangas at si Sarmiento ng Samar na nandito rin sa oras na ito. So, intapayanan na Mayor at Miss Elaine ang mensaheng iiwanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Governor Benny Bardone nandito rin po. Oo nga pala, governor ng si Benny Bardone, di ba? Oo, ng Eastern Samar. Last term na last term na naman uli ito. Si Gov Ben Bardone. So, magbabalik tayo, Mayor at Miss Elaine, kung ano pa yung iba pang mga kaganapan dito at mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos dito sa Local Governance Summit 2024 sa PICC. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Ano ba ito? Kick-off rally na ba ito? Mukhang sa mga LGU nga. Matagal na daw ito lakay na kausap ko yung mga taga-DILG. Mukhang matagal na nga itong... Yan ba yung pinagkakabala ni Yusek Odi Pasaraba? Kaya medyo stress siya. Mula governor, mga mayor, konsehal, barangay. Kaya parang may nakita kong ba't may barangay patrol dito? Sa mga LGU talaga ito kasi lakay matagal na nila itong
talagang event na pinaplansya. Ayan. Andiyan pa si Mista, Mayor Benji Magalong. Kaya pala maaga kang umalis kagabi. Ha? Ayan, meron palang lakad today. Meron ka palang pinaghahandaan. Ayan. Basta isulong natin ang good governance yes. beyond politics. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Mr. President. Abangan natin kung ano ang kanyang magiging mensahe mamaya sa mga LGUs natin. Report mo lang kay Giselle. Labas sa'yo? Rollback. Ayan mga kuya, ha? Big time oil price rollback na mumura daw sa susunod na linggo. Ayan, magkano good news kaya? yan kung may big time rollback. Pero magkano? Ayan. At saka magkano naman ang itataas sa susunod na after the next week? Pwede ba paabuti naman ng 3 piso? Aris number 15. Naku, ito, ingat-ingat ka. Baka ikaw madamputin, Giselle, ha? Kinakabahan ako rito, ha? Ayan, mabuti na lamang hindi nagmamana ito ng Range Rover. Ayan. Pero mas maliit yata ito kay Lakay. Mas slim, mas sexy ang ating Miss Giselle Ricafort. Si Mayora Giselle Ricafort mas petit na kay Mayor Alice Guo. Ayan. So alam mo na, Kuya Alex Guo, ha? Ayan. Kuya Alex General Guo. Go lang siya go lang siya Lakay. Go lang, hindi wala bang Guo. you? Alex Go lang siya. Sige, Alex Go lang. Ayan. Good morning, Kuya Sunny Razon. Alamin natin report mula kay Mayora Giselle Ricafort, ang look-alike ni Mayor Alice Guo. Miss Giselle, Mayora, please come in. Si Sir El, good news sa mga motorista dahil namumuro ang malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Teka muna, Giselle. Sandali. Pagka mag-report ka naman yung naka-stand upper ka para makita para naman doon nakikita. Para nakita baka mamaya para alam nila na ikaw ang reporter namin dito, baka mapagkamalang si Alice Guo. Ayan, baka bigla kang damputin. Ayan. Stand upper siya doon sa gasolinahan. Ayan. Okay, proceed, Mayora Giselle. Lakay, good news nga doon sa ating mga motorista dahil namumuro yung malakihang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo sa mensahe sa Diesel H ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau. Posible ang 1 peso 15 centavos hanggang 1 peso 35 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. Maaari naman na magdaro sa 2 pesos hanggang 2 pesos 20 centavos sa diesel, habang 1 peso 90 centavos hanggang 2 pesos sa kerosene. Sabi ni Romero na itinulad ito ng mahinang global demand, pag-uusap ng Israel at Gaza sa ugnay ng tigil putukan at production recovery support mula Sharara Oil Field ng Libya. Nagkabata yung nagkaambang rollback sa 4 na araw ng kalatalan at depende pa sa uling araw ng trading ang final na oil price adjustment. Ito si Giselle Ricafort para sa DJH Pilipinas, una sa Pilipino. Teka muna, Giselle, ikaw nag-extra, wala ka mala stand-upper. Ayan. Mukhang walang Zoom Lakay Lakay, nakatenga ako ngayon dito sa PITX. Kanina nag-fitner ako dito. Ngayon solo flight na lang ako, nawala na yung aking cameraman dahil nandiyan siya ngayon bumalik siya ng NGC. Meron daw pa ipinagagawa ang mga bossing. Kaya ka pala, one-man team ka ngayon. Iniwanan ka ng cameraman mo? Mayora, iniiwanan? Solo flight. Kinakabahan nga ako Lakay baka madampot ako dito. Kaya nga. Walang bodyguard. Kaya kailangan yung ID mo ng DCRH parating nakasabit, ha? Ayan. Dapat mas malaki Lakay. Ang papalitan ko lang kaya Sister El, yung mas malaking version ng ID natin para kitang-kita. Ayan na. Naalala ko na nagko-cover tayo mga rally-rally nung araw talagang Freddy! Kulang na lang may placards ka dito placard na malaki. Ganito yata ang pinagawang ID namin. Isang bond paper. Isang bond paper na nakalagay na DCRH media. Ayan. Kasi ganyan. Yung masarap cover yung mga rally.
Okay, maraming salamat. Ayan, mamaya pagka mag-report ka, hindi ka pwede mag-selfie. Ayan, selfie na report. Mahirap yun, Lakay. Mahirap mag-selfie na stand-upper. Baka mamaya pagtingin niya, wala na yung cellphone niya. Nahablot na. Maraming salamat, Mrs. L. Ingat ka dyan. Salamat. Hi, si Sir El. Balik sa inyo. Yan sa PITX, dagsaan ang ating mga kabayang nag-uwian sa probinsya. Ayan. Dahil long weekend ngayon, Lakay. Hanggang Lunes, bakasyon. Yes, sana all na lang talaga. Pwede po ba ako magbakasyon? Na may nagpaalam bigla na. Ikaw naman, nakababakasyon mo, babakasyon mo. Hoy, hindi, Lakay. Ikaw yata yung nagbakasyon. Parang ikaw yun. Oy, teka, sandali lamang. Batiin din natin. Happy birthday pala bukas, ha? Abay, Senator Tito Sen. Aba, Kuyang, Right Honorable. Aba, dating Senate President Tito Soto, birthday bukas, mga brethren, batiin natin. O yung mga kuyang sa Andres Bonifacio lads, ayan. Abay, batiin yung si Kuyang Tito Sen. At happy birthday din kay Colonel Xerxes Trinidad, AFP-PIO Chief, and Miss Arlette Capistrano ng Cavitex. Ayan. Happy birthday din kay Manang Benilda Guillermo sa Office of the Chairman, Mr. Fred J. Elizalde. Freddy! Alam mo si boss. Hi, boss. Parang wala siya ngayon, Lakay. Dumating na ba? Hindi pa. Nasa Hawaii pa. Nanat pa ng mga bikini girls sa Waikiki. Ikaw talaga, Lakay. Di naman do. Ikaw marinig ni Boss Fred. Ano sabi mo? Hindi, sabi ko nung nagkakantong kami dyan, boss, pasal ka sa Waikiki. Kasi naggaling ka ron. Hindi na. Si Manang Milky Rigunan, dating Pangulong Digong Duterte, muling inimbitahan para magbigay linaw naman sa hearing ng Quad Committee tungkol sa extrajudicial killings at illegal drugs. Ang lulupit nung testimony yung dalawang kahapon, resource speaker sa Kamara. Ang lupit talagang at yung mga nagsasabi naman na dinali lang naman ng mga Duterte nung total war against drugs. Maliliit lang, small time. Aba, meron din pala mga drug lord. Ayan. The order is dead or alive. Dong, chill lang, Mr. President, sir. Maayong buntag. That is a freedom of expression. Uy, andyan si Milky. Kausap pala si Secretary Harry Roque. Ayan, Manang Milky. Siya bang kausap mo? Si Malu ba ang kausap ni Harry Roque? Mukhang hindi for Lakay. Not for airing. Kausapin natin. Andyan na ba si Secretary? Ayan. Hindi, Lakay. Ayun, may nakalagay. Asan? Ay, Secretary Harry Roque, good morning. Ayan, anong breakfast mo, Secretary? Ha? Ayaw daw baka tanggalan siya ng cellphone. Naalala ko ang dating Pangulong Erap na ini-interview natin nung nakakulong din sa veteran sa medical center sa dyan sa Quezon City. Sabi niya, tama na, andito ako sa CR, baka tanggalan ng cellphone. Mr. President, sir, Mayor Erap, good morning, sir. Ayan, kumusta po kayo? Pero malakas pa siya, ha? Ayan, Aris number 12, Manang Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Sister El, muling iniimbitahan ng Quad Committee ng Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos bigyang linaw ang mga issue ng extrajudicial killings panahon ng pagpapatupa ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ang imbitasyon ay kasunod ng ginawang testimonya ni Leopoldo Tan Jr., isa sa 2 bilanggo na umamin sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa loob ng maximum security facility ng Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Sa kanyang testimonya sa hearing ng Quadcom, sinabi ni Tan, ang pagpatay sa 3 Chinese drug lords ay iniutos umano ng dating Pangulong Duterte. Matapos marinig ang testimonya ni Tan, iminungkahi ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na imbitahan si dating Pangulong Duterte para sagutin ang mga paratang. Agad na inaprobahan ng motion ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs,
at tagapamuno ng Quadcom matapos walang tumutol na miyembro ng komite. Muling binagyang diin ng Quadcom lakay at Sister L, layon ng imbitasyon na marinig ang panig ng dating Pangulo at marinig ang kanyang panig sa alegasyon ng madugong kampanya laban sa iligal na droga noong panahon ng kanyang panunungkulan. Ako si Milky Regunahan, nagulat sa DZRH. Yes, okay. Itong si Fernando Magdadaro at Leopoldo Tana Jr., nasa Bilibid Prison sa Muntinlupa ngayon ang mga ito? Nasa Muntinlupa yata lakay, pero nung nangyari yung insidente, nasa sila, Davao Penal Farm. Ba't nilipat Colony. Ba't nilipat na siya sa Muntinlupa? Baka dahil nga maghaharap sila sa hearing ng Quadcom o merong hindi na itanong kung bakit sila naririto sa Metro Manila, pero dahil ganyan lakay ay syempre idadalhin sila dito sa Metro Manila para sila ay makabigay ng kanilang testimonya. Anong sabi doon sa hearing kahapon, Manang Milky, inoperan daw sila ng pinako ng 1 milyon at kalayaan? Oo. Ang ganito lakay ang kwento. So 3 Chinese drug lords yung pinatay nila. Pero ang sabi noong 2 preso, paano kasi magkahiwalay kami ng bilangguan, yun ang tanong nila doon sa umunoy pulis na kausap nila. Ang sabi naman nung pulis na kausap nila, hindi, ililipat namin kayo doon sa bilangguan ng 3 Chinese drug lords. Yan ang kwento. So magkakasama sila, 5 sila doon. Pagkatapos, nagawa yung pamamaslang sa pamagitan ng pagsaksak doon sa 3 Chinese drug lords. Ang usapan lakay at Sister L ay tig 1 milyon bawat isa na mapapatay nila. So ibig sabihin 3 milyon ang makukuha nila. Ang problema, nakuha lang daw ng mga misis nila na ibigay naman tig 1 milyon lamang. So may utang pa na 2 milyon lakay at Sister L. So nabigyan sila ng tig 1 milyon. Binigay sa mga misis. Naibigay sa kanilang mga misis. Nung sinet nila, binigyan naman daw sila ng tig 1 milyon yung kanilang mga misis. Ang problema, hindi na ibigay yung balanse na 2 milyong piso. At isa pa sa mga inaangal nila, hindi nasunod yung kasunduan na papagaanin yung kanilang kaso. At eventually, mapapalaya sila mula sa bilangguan. Sino daw nagbigay ng tig 1 milyon? Sino nag-abot sa mga misis? Allegedly, lakay, ito ay galing daw doon sa mga opisyal ng Malacanang. Binabanggit, ilang beses na nababanggit sa hearing, yung pangalan ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi nga daw, noong matapos yung kanilang transaksyon na mapatay na yung 3 Chinese drug lords, narinig niya na merong tinawagan. Ang pangalan nito ay SPO4 Narsolis lakay. May tinawagan. Anong pangalan? Sabi, June? SPO4 Narsolis. Narsoli. SPO4 Narsoli. Okay. Oo, Narsolis lakay. At narinig daw yung boses. Ano, in speakerphone? Baka, para siguro kumaga ay patunayan na sila ay nakikipag-usap kay umano ay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung ginamit nilang patalin yung panaksak kutsilyo ay pinatapon daw sa kanila ng isang Superintendent Gerardo Padilla. So ang daming kwento kahapon sa hearing ng Quadcom, pero ang sabi nga nila ay natuwa naman daw ang dating Pangulo. Sabi, maganda yung kanilang trabaho at ibibigay sa kanila yung kanilang bayad na pera. Pero ang nakuha lamang daw na binigay sa kanilang mga misis ay 1 milyong piso. So meron pa balanse na 2 milyon. At hindi nasunod yung kanilang pangako na sila ay makakalaya sa pagkakulong doon sa bilangguan. Ayan, pero Manang Milky, may sinasabi pa na narinig daw yung boses ng dating Pangulong Duterte? Narinig. So alam naman niya na ang kausap si former President Rodrigo Duterte. So alam niya na, so parang natuwa nga daw sila dahil na tapos yung kanilang assignment at sabi magandang feedback mula sa dating Pangulo at umaasa nga silang makakalaya sila sa pagkabilanggo at the same time matatanggap yung kanilang reward marinatig
1,000,000 piso. Si dating Pangulong Digong nga ba yan? Baka si Jun Alegre lang yan. Nadamay pa si Jun. Kayang gumaya ng boses eh. Oo. Lakay. Asan ba yung... Asan ba yung... wala dito yung boses niya. Ayan. Okay. Alam mo, pagka-presidente, daming gumagaya ng mga boses, mga galing Ayan. Anyway, sige, hintayin natin. Ang tanong dito, anong gagawin sa dating Pangulo kung hindi sisipot sa hearing? Ang tanong kasi Lakay din ay ilang beses na rin siyang iniimbitahan ng Quadcom. So, hindi naman siya siguro maaring pilitin at i-cite for contempt dahil ang sabi niya ng mga miyembro bilang respeto sa pagiging dating Pangulo. So, hinihintay nila. Matagal pa naman daw itong hearing ng Quad Committee. So, habang ongoing kasi ang hearing ng Quadcom, ay nakakaladkad yung pangalan ng dating Pangulo. So, ang sabi ng mga miyembro ng Quadcom, dapat humarap na siya dahil siya lamang ang makapagpapaliwanag sa mga alegasyon ng extrajudicial killings that ito ay naganap noong panahon ng kanyang panunungkulan. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. So alamin Lakay, ang susunod na kabanata dahil marami pang nakapila daw na testigo, ang Quadcom at naikulong nga, na-detain 24 hours itong si Atty. Harry Roque. Nga pala, kumusta si Congressman Secretary Harry Roque? 24 hours pa lang. Magkalala Lakay at Sister El, nasa bagong detention facility. Atty. Harry Roque. 24 hours. Nagdesisyon sila, ang tagal nga dahil nagmosyon itong si kabayan na Party List Representative Ron Salo na i-cite siya for contempt. So, walang nagmosyon, walang nag-agree. So, pinaulit sa kanya ulit ni Congressman Robert Ace Barbers. Nung ulit yung kanyang mosyon na i-cite for contempt si Atty. Harry Roque, nag-suspend muna for 1 minute at nag-usap yung mga miyembro. Ang sabi kasi Lakay, walang rules doon sa Quadcom na siya ay reprimand lang. Ang dapat ay talagang iko-contempt siya at ikukulong. So dahil dating kasama naman sa Kamara, ang sabi sige, overnight na lamang sa Kamara at doon ang kanyang detention. Ayan, butit overnight lang ha. Ayan, wala bang alalay si Atty. Harry Roque doon? Wala bang taga-bantay? Bawal Lakay. Bawal lang bantay, alalay. Oo, bawal lang bantay. Pero ipapatawag sa susunod na hearing ng Quadcom ang ilang personalidad na yung isa, hindi ko alam, baka alam ni Sister El, ay nililink din kay Atty. Harry Roque. Ayan na, Malo, tawagan mo ulit si Secretary Harry Roque. 24 hours na naman, palabas na rin yun Okay lang yun. Ayan. Nakapalabas na siya. Palabas na siya. Ayan. Baka pinatibay kagabi. Andun kami hanggang mga alas 8:30. So mga 8:30 baka nakalabas na kung 24 hours. Wala pang 24 hours. Wala pa man ang Milky. Anong oras ba siya dinitain? Oo nga pala. 8:30 ng gabi, Sister El, natapos yung hearing. So siguro, nga mamayang gabi pa. So mamaya pa. Mamaya pala kayo. Muna pala. Oo. Baka mamaya i-extend yung kanyang detention. Oo, ikaw makulit ka. Bawal ma-interview sa loob ng detention facility. Baka ma-extend yung 24 hours. Ganun ba yun? Gusto ni Secretary Harry Roque, mangayaya siya sa loob. Pero maayos naman yung detention facility at mananatili siya doon hanggang mamayang gabi. Ayan. Di ba pwede dumalaw si Mrs. Roque? Ay Lakay, si Mrs. Roque ay malubha daw ang karamdaman. Kaya doon din sa hearing kagabi ng Quadcom, meron siyang request no kung iniimbitahan kasi ng Quadcom na humarap din ang kanyang may bahay. Ang request niya, wag na lang dahil ito ay merong matindi o malubhang karamdaman. Wow, naku, lungkot naman. Anyway, get well soon, Ma'am Mrs. Roque. Ayan, di ba natin beauty queen? Dating taga-media Lakay. Media journalist pala Mrs. niya. Journalist. Akala ko beauty queen. Myla ang pangalan. Ayan, okay. Myla Roque. Ayan. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga Lakay, Sister El. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Maayong buntag, Mr. President Dong. Kayo po ba ay haharap sa hearing ng Quad Committee? May 3 million ako sa mga drug lords. Ang susundin lang nila, I'm sure that the entire Philippines is listening. Opo. Ang problema lang nila is gaano kadali. But I'm not saying that you kill them, but
the order is dead or alive. Basta ako sabihin ko may pera. Hindi ko ninakaw. Yan ang gamitin ko. I'll dispose of that money. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. Ang balitang ito ay hatid sa We will rock you. Good morning, Congressman Ace Barbers, ha? Ayan. Mukhang nga talagang tinutumbok ang mga Duterte ngayon, ha? Kaya si Senator Bato medyo kinakabahan na yata. Ayan, Senator Bato, sir. Ayan, good morning, ha? Abay, basta chill-chill lang, ha? At sana'y ano kayo mangyayari dito? History repeats itself ba? Ayan, Diyos ko naman. Nanggaling na dyan ang dating Pangulong Erap. Ayan, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Abay, mangyayari ba ito kay dating Pangulong Digong? Diyos ko naman. Mga ating weekend naman. Ayan, ha? Kahit na mainit ang mga issue ngayon. Oy, happy birthday Kuyang Romy Escudero, ha? O, yung ating pamangkin nga pala, si Barbie. Birthday pala ni Barbie ngayon, Sister L. Si Barbie. Si Norhan Barbie Menor Macabato. Yan. Happy birthday. Bati ni na ating husband at Kuyang Abul. At happy birthday. Bukas pala ang birthday ni Kuyang Toto Contrevida. Yan. Ay, Venerable Noble Toto Contrevida, happy birthday. Binabati ka ni Kuyang Boying at siyempre mga brethren ng Pilgrimage Masonic Lodge 498 Samba Celebration, ha? Ay mga mista, good morning. Mista sa PMA Sandigan 82, ha? Abay talagang meron bang ano, ha? Ballroom dancing kagabi. Attorney Sig, mista. Ayan, sige Fortune, ha? Gagaling sumayaw. Kuyang Manikaknak, galing mo palang sumayaw, ano, ha? Para mga hindi mga retired ang mga to, mga miss na natin mga generals, ha? So, magaling sumayaw dyan, ha? Pero alamin mo natin about mula kay Boy Gonzales, Sister L. Abay, meron tayong flash report. Anong flash report yan? Flash report. Flash report! Mayroong lalaki pinagbabaril dyan sa May Tondo, Maynila. Detalye, balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy! Sister El Lacaideo, nakalugmok yung hindi pa kilalang lalaki dito sa isang iskinita. Sa mismo pinakapader, nakasubsob yung kanyang ulo at nakakulay puting polo, damit at may parang bagsa. At binaril ito kanina lamang nang hindi pa nakilalang mga suspect. At ang ayon sa Manila Police District, kanina lamang nangyari ito, nagbabacktracking sila kung saan dumaan itong naturang mga suspect o kung ilan man na sila na bumaril dito sa naturang lalaki. Itong insidente nangyari kanina, kaya umalingaw yung putok ng nagulantang yung mga residente na malapit dito ng barilin itong isang lalaki at hindi pa sabi ng mga otoridad ay inaalam pa nila at inimbestigahan at dumating na rin yung mga taga homicide. Boy, taga dyan ba yung taga homicide? Yes, sakay. Taga dyan ba yung victim at may nakakita ba kung sino ang bumaril at ilan yung bumaril? Nag-iimbestiga pa ang mga otoridad, lakay, at inaalam nila kung sabi ng mga kausap ko, baka dito naglalakad sa isang iskinita. At malapit sa Juan Luna, nang habang napapalabas dito sa Juan Luna sa isang iskinita, biglang binaril na hindi pa alam na suspect at dumating na nga homicide, inaalam ko anong pangalan itong biktima. Ang nakikita ko lang nakadamit siyang kulay puti. Kulay puti siyang medyo bata pa eh. Itong
medyo bata pa, medyo bata pa. Hindi taga rito yan, sa Colonel. Party lang ng homicide, ha? Ko. Sige, salamat po. Ilan ang, anong tama, boy? Ang tingin ko sa parang tagiliran eh. Tagiliran yung kaliwa o parang kaliwa. Basta tagiliran lakay, ito ang nakita ko eh. Parang kaliwang tagiliran lakay, yung dugo. Pero tapos makikita mo yung ulo niya nakasubsub siya. At nung nakasubsub siya, ayun nga, ang sabi ng mga hindi naman alam kung may nag-iimbestigasyon na rito kung may kakilala. Okay. Ito na Arturang biktima at kung taga-saan siya, nararating lang kasi wala pa yung kamag-anak, nararating lamang itong mga investigador homicide para malaman kung taga-saan itong biktima lalaki na binaril dito sa Tondo, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Boy Gonzales. Daming nangyayaring krimen na naman ngayon, ha? Ayan, good morning, Dr. Ruel Badong Salvador. Ayan, abay, kailan ka daw magpapakita, sabi ni parang Darly De Roca, ha? At saka si Manong Fiskal. Ayan, anong sabi ng isang, lupit naman ito, Sister L, ha? Ang sabi ng isang listener natin dito, the Dutertes are having a dose of their own medicine. Wow. They used convicts to persecute Senator De Lima, and now the same tactic is being used against them. Ayan, ang sabi ay same lang. Oh. That is a freedom of expression. Ano dong? That is a freedom of expression. Damdamin bayan. Pero ikaw ba'y attend, Mr. President, sa hearing? Ayan, kaya lang ang hirap siguro pagka ginisa ang dating Pangulong Digong, dating President, tapos gigisain sa hearing na tapos pero kasi pwede bang na lang, affidavit na lang? Q&A na lang. Anong tanong nyo, sasagutin ko, ha? Ayan. Ang mahirap dyan lang kasi alam naman natin ng former president paano siya magsalita. Tsaka bilang isang dating abogado at naging judge din siya lakay, diba? Fiscal yata. Fiscal ba siya? Di ko na matandaan. So parang syempre, sila. Ayan. Batas sa batas. Tsaka medyo mahina ang dating Pangulong Digong. Mahina na ba? Akala ko hindi. Akala ko bumabata. Medyo medyo mahina na sabi na ating ilang taon na ba siya lakay? 70 plus na siya, di ba? Ayan. Pero mas malakas pa ang Manong Johnny. Wala talagang tatalo kay Manong Johnny lakay, sinasabi ko sa'yo. Sabi ko, gusto ko happy ka. Ayan. Report mo lang kay Edniel Parosa. Ang Philippine National Police pinag-iingat naman ng publiko sa Salisi ngayong long weekend. Ay, oo nga. Mga magbabakasyon. Alamin natin ang detalye mula kay RH 52 Edniel Parosa. Edniel. Nawala si Edniel. Di balikan natin si Edniel. Your business is our business. Ayan, kumusta ang ating business? Kumusta ang negosyo? Ang balitang negosyo natin, itong InstaPay, gumagamit ka ba nito lakay? At Piso Net transactions sumipa daw ng halos 35%. Wala nga akong GCash, InstaPay pa. Okay. Hindi kasi to lakay kapag nag-online banking ka, pagka magta-transfer ka online ng bank to same bank or ibang bangko, ito yung ginagamit. Mataas kasi yung nito lakay, yung kaltas, ganun ba? Yung transaction fee. Alam mo naman ako old school yung pera nakabuhol.
Tas nakagoma. Pero ano ha, Sister El ha, abay malupit yung speech mga mista ha. Abay tahimik ang mga mista ng PMA Sandigan na 82 kagabi ha. Abay alam mo kung bakit? Bakit? Abay pagka nag-i-speech si Mayor BBM, abay may mga presentation sa Sister El. Ayun yung sasabi mo detalyado kanina. with the figures ha. Ayan kung ilang porsyento sa budget natin ang napupunta sa corruption. At ito ang malupit, Sister El. Kaya pala nagrereklamo ang mga bangko ha. Alam mo kung bakit? Nababawasan na raw ang mga nagbabangko ngayon ng mga mayayaman. Alam mo kung bakit? Ang bangko nila ay sa sariling bahay. Ayan. O kaya condominium. Ayan. Kaya pala yung mga ilang taga Bureau of Fire, mga bumbero, Sister Ella, abay pagka condominium may mga daladalang palakol. Ikaw? Oo, Sister. Alam mo na, marami tayong nakakwento mga fire volunteers, kaya minsan kinukwento rin mga kalukuhan nila Ayan. Talaga? Alam nila yung mga Sister El, mga kondo na ganyan. Alam nila may mga nakatago. Kaya lang nagtatawa nga sila habang kinukwento minsan ha. Dito sa harapan natin yung Legazpi Tower. Ayan. Ay, nung nasunog yan. Nasunog yan. Alam mo may portion lang. Meron isang condominium dyan na talagang tinarget pasukin, Sister El ha. Abay pinalakol. Ayan. Nabuksan yung pinto ha. Abay akala na yun na. Ayan. Meron pang pangalawang pinto. Bakal pa. So hindi nila nakuha. Hindi nila napasok. Ayan. Pero sa mga bad po yun huwag po nating inuugali yung gano'n. Huwag samantalahin ang mga sakuna at kalamidad. Ang taguan daw ng pera ngayon na Sister El, hindi na mga bangko. Ayan. Ito ng mga may mga vault. Pardon sa saan? Si Mayor BBM kagabi. Mayroong ganun. At saka yung mga corruption sa flood project control projects. Flood control project at saka rock netting. Naku, Diyos ko. Ayan yung di ba marami yung papunta sa Baguio. Kaya pinatigil niya Ayan. Pinagkakakitaan ng malaki yan lakay. Sinabi mo. Si Edniel daw muna. Balikan muna natin si Edniel Parosa. Itong paalala ng PNP, mag-ingat po ang publiko sa Salise ngayong long weekend. RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister El, dinagdagan pa ng mga polis sa kanilang presensya sa mga terminal, pantalan at pasyalan ngayong long weekend. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police, nagbaba ng mga paalala ng Directorate for Operations sa mga field commander kapag tingin ang bilang ng kanilang tauhan sa areas of convergence. Kabilang dito, K9 dogs na maniniguro manong walang kontrabandong makalulusot sa mga sakayan ng mga pasahero. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, pinaalalahanan din ni Fajardo ang publiko na mag-ingat sa mga mandurukot at sir para makaiwas sa masasamang loob. Pinayuhan ng PNP mga biyahero na huwag munang magdala ng mga mamahaling gamit. Laon na rito, tinatasan naman ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang lahat ng unit sa buong bansa ay prioridad ang pagpapatrolya sa mga barangay, partikular na sa kung tawagin ay vulnerable lugar. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edniel at huwag din magpo-post kung nasaan kayo ha, 'di ba Sister El ha? Yes, Namomonitor. Wala pala yung kapitbahay natin. Yung iba kasi lakay ang hilig-hilig nila sa iba. A day in my life. Tapos ipo-post pa nila. So hi guys, balis kami ngayon. Papunta kami ng ganito, ganyan. Ano yung tawag yung eksaktong place, oras, yung pagka nag-selfie ka? My Day ba ang tawag doon? Ano siya lakay? Hindi naman. Pero kapag may mga nagpo-post kasi na may naglalagay pa ng location. Ayan. Yes. So, halimbawa, post ka ng selfie. Tapos may option kasi kay Facebook na kung saan ka na lugar, pwede mo siyang ilagay doon. So wag na. Mag-post kayo pagkatapos na. Wag kayong magpo-post ng real time. Avoid real time posting. Ayan. Pero happy birthday muna Kuyang JBL. Aba, ang junior grand lecturer natin. Ha? Aba, naragsak ang panagkasangay. Apo Kuyang JB Liklikan. Abay, binabati ni Kuyang Alex Flores. At binabati rin ni Berwer Siful.
Pat Samaniego at June Arbas. At binabati ni buwabati ng happy birthday si Kuyang General Faji Fajardo. Happy birthday Kuyang JBL. At binabati ka rin ng mga brethren sa Travelers Golfers Association. Daming bayan. Pagbati rin kay mula Kuyang Dr. Matt Modina. Ayan yung mga nag-donate sa Operation Tulong Sister L. Ayan. Kaya lang off mic ka. Ayan. Mga generous nating mga mason. Yes. At sana po hindi sige, po kayo magsawang magbigay. Ayan, sige, magpag-golf lang kayo basta part ng proceeds direct kayo sa Operation Tulong. Paano daw pag hindi? Hindi na tayo Ay, pero hindi lakay. Nangako sila diba? On air sinabi nila na partners tayo. Kayo mga brethren na nagsusulisit dito, ha? Ayan, kahit na konti lang. Buti andyan si Lito Lapid at saka si Bongo. Ayan, pero di ba nakakatuwa lakay? Kasi yung tulong na po yan, sobrang laking bagay po yan. Ang dami pong natutulungan yan. Correct ka dyan. Daming sandali lamang Nicole Lopez, sandali lamang Secretary Harry Roque. Ayan, ready si Secretary Harry Roque Malu. Ayan, dala naman yatang cellphone yung mumurahin yung disposable. Imposible. Ganun ba? Oras, Sister L. It's 9:46. Ang Anong sincerely ka dyan? Ayan. Good morning, Kaador Plato. Ayan. Apo Congressman General Romeo Acop, ha? Ibang magtanong din ang general talaga, Sister L. Bakit lakay? Abay, napan mo yan. Natutukan to ni Manang Milky kahapon, ha? Abay, sa mga malulupit magtanong kahapon doon sa Quad Committee, ha? Lakay. Ay si Apo General Romeo Acop. Ayan. Abay, pagka magtanong talagang parang investigador ng Sargento de Mesa. Ay, Apo Romy, good morning, Apo. Ayan, wala ka bang golf ngayon? Ayan, sa lahat ng mga congressman na nagtatanong, siya ang pinakamalupit, ha? Pinakagaling magtanong. Ayan. Good morning, Senator Tito San, sir. Ayan, happy birthday. Alaba tayo dyan, ha? At para ang suot mo daw, Sister L, ha? Parang si Alicia Keys ang suot ni Sister L. Ayan. Colorful. Yung sa akin naman, parang ikaw naman lakay, para kang Vicks Vaporub. Ano? Akala ko ikaw lakay, ang kulay mo ngayon ay isang kaibigan. Ganun ba? Sabi, kaya nilolo ko to si Norman Black, pinatugtog ba naman ni You've Got a Friend? Ay, lakay, meron good morning, second gentleman, Berursipol man sa Carpio. Ayan, kumusta kabsat, ha? Kumusta si Biag? Chill lang, Apo. Lakay, merong trending. Share ko lang. Baka yung iba nating kababayan hindi pa nila alam. Bago yung trending mahabigan, ikaw talaga, di mo sinasabi, ha? Kaya pala panay ang bili ng kotse nitong si Sister L, ha? Abay, laki palang kinikita nito sa stock market. Abay, kailan ka pa natuto na stock market? Ba't di mo tinuturuan, ha? Fake news yan. Fake news yan. Wala akong... Iba na. Nasaan ako? Sino ka? Naglalaro na para tayo stock market, ha? Talon-talo ka, Mrs. Nicole. Ayan, mag-stock market ka na rin. Hindi, kasi lakay ito lang, para tips lang doon sa ating mga viewers, listeners. Pwede kang kumuha ng insurance lakay. At the same time, meron yung stock market bundle siya. Alam mo naman, di tayo marunong dyan. Kasi importante ang life insurance lakay. Oo naman, insurance talaga. Yes, insurance sa sarili mo, sa magulang mo, sa pamilya mo. Talaga namang weather talaga, Sister L. Bakit? Ayan, ang sabi
Idelima na sina Roque Digong. Karma time na. Sino na naman yung nag-message sa'yo? Lupit naman ninyo. Sino na naman yung nag-message sa'yo? Ayan, basahin mo yung ano natin. Ayan, anyway, teka muna ha. I-congratulate nga para natin yung anak ni apo ni Manong Joe ha. Si anak ni Joe Taruk. Ayan, nag-champion po mahabigan ha. Saan lakay? Itong si Jacob. Wow, congratulations Jacob ha. Abay, future ano ito ha. Baka pang Olympics din tong batang ito ha. Abay si Jacob Taruk at si John Paul Agustin Jr. Pero ang champion ni si Jacob nag-champion dun sa Luisita ICTSI JPGT Luzon Series 5 Golf Tournament. Wow. Alam mo, pag nagpa-golf si ICTSI, Sister L, pag-golf niyan si Bossing ERK. Ayan. ERK. EKR pala. Ayan. Hindi EJK. Lakay, nalilito na ako sa'yo. Pakinggan mabuti letra EKR. Ayan. EKR. Enrique Razon. Ayan. Okay. Hindi ko alam kung ano yung K Casino ba yan. K Casino C yun Tagalog Filipino. Very Filipino. Ayan. Congrats Jacob Taruk. Ayan. At anya ba si Congressman Butch Pichay ha? Ito mga taga DCME buwabati sa atin. Ayan. Good morning po. Nangumusta raw si Congressman Butch Pichay ang may-ari ng Radio DCME. Ayan. Ay kung Butch, good morning ha. Ayan. Pinabati ka ng mga taga Surigao. Ayan. Ni Kung Mamo. Di ba pangalan niya lakay Prospero Pichay. Sige. Unique yung pangalan. Siyempre, yung mga sinaunang pangalan. Your business is our business. Ang balitang negosyo natin, usapang pera, InstaPay at PisoNet transactions, sumipa ng halos 35%. RH17, Nicole Lopez Puyawan sa detalye. Nicole. Tumaas ng halos 35% ang halaga ng mga transaksyong dumaan sa InstaPay at PesoNet sa unang 7 buwan ng 2024. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumipa na agad ito sa 9.45 trillion pesos sa pagtatapos ng Hulyo mula sa 7.02 trillion sa kaparehong period noong isang taon. Ayon sa BSP, ang mga kabuuang volume ng mga transaksyon sa paraan ng InstaPay at PesoNet ay tumaas ng 64.6% sa 786.2 million mula sa 477.5 million noong 2023. Para nga lang sa buwan ng Hulyo, tumaas ang halaga ng InstaPay transactions ng 43% sa 611 billion pesos mula sa 427 billion pesos sa kaparehong buwan noong 2023. Batay sa 2023 report on the status of digital payments in the Philippines, sumipa na sa 53% ang share ng digital payments sa kabuuang retail transactions sa bansa. Ito'y mula sa 42% datos naman sa share ng digital payments noong 2022. Target naman ngayon ng BSP na mapataas ang share na ito sa 6 na po hanggang 70% sa susunod na 4 na taon, alinsunod sa Philippine Development Plan ng gobyerno para sa 2023 to 2028. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 33 centavos kada US dollar, habang naitala sa $77 and 22 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Ayan. Tara mo mag-stock market si Nicole. Ha? Ayan.
At talaga naman, teka muna, binabati natin, congratulations sa institution ng Hustisya Masonic Lodge under dispensation. Aba, kahapon pa ito nangyari at si Most Worshipful Ariel Kayanan ang siya ang nag-institute sa Grand Lodge of the Philippines. Aba, Kuya Very Worshipful Justice Max De Leon, ha? Aba, ikaw pala ang charter master ng Hustisya Institution of Hustisya Masonic Lodge ba? Congrats Kuya Justice Max De Leon. Aba, ang Charter Senior Warden. Aba, ikaw pala Kuya Judge Boyet Mapili. Ba't di kayo nag-imbita? Ayan, congratulations sa ating mga brethren sa Institution of Hustisya Masonic Lodge under dispensation. Ayan, marami nagtatanong Sister Ele, bakit ang dami yung pumapasok sa Mason? Ayan, bakit justice na, judge na, fiscal na sumasali pa sa masonerya? Ayan, ano ba meron dyan? Ano bang meron sa inyo sa Mason, sa masonerya, ha? Sabi namin, anong sabi natin, Kuyang Attorney Orly D, ha? Ayan, pumasok din kayo para alam ninyo. Bes Zamora at Noble Martin Osaita, ha? Abay, alaay ko yung baka nandiyan sa Batangas si Alice Goo Ayan. Baka nangunguha ng itlog. Di ba siya yun kayong may dalawang kulang yun? Thank you po. Na-enjoy ko yung mga itlog. Ayan, Kuyang Martin. Ayan, Kuyang Boy. Ayan, namimiss ni... Saka nakaka-amaze. Dalawa yung pula. Ang lalaki. Ito si Kuyang Boy Usaita. Di ba, Kuyang Bricks Quejada? Ayan, close siya kay Mayor Alice Goo. BFF sila. Nagpapaanak ba sila together ng babo? Hindi, charot lang. Magkumpari yan. Talaga. Ayan. Baka ipatawag din yan. Charot. At binabati natin si Mr. Romeo Yumol nga pala, ha? Pinapabati ka, Bes. Ayan, nakita kami ni Mr. Romeo Yumol kagabi, ha? At sa mga Mr. ayan, yung nga pala yung mga taga-anim, ha? Ayan, guest speaker din pala sa anim mamaya, ha? Itong si dating AFP chief, naging defense secretary ba rin si Secretary Rene de Villa. Abay, ito po ay nangyayari ngayon dyan sa Club Filipino. Ayan, dyan po sa Green Hill sa San Juan. Abay, standby Raymond, ano na ang nangyari? Andyan na ba ang presidente, ha? Lakay, time na. Ganun ba? Time na para magpaalam. Sabi ko sa'yo, magpaalam na tayo. Overtime na naman ha? Ayan. Sabi, kayo naman Lakay, holiday na, overtime pa kayo, ha? Pero hindi doble ang bayad pala ngayon, Sister El? Ngayon, kasi dinouble check ko Lakay, dahil akala ko ay regular. Non-working holiday pala ngayon. Pagka ba non-working ay ilang percent? 30% yata. Hindi, yan, special yata yun. Medyo nalilito ako. Oo nga, ayan. Sige, klaruhin natin yan kay Secretary Benny Laguesma, ha? Alyansa ng nagkakaisang mamayan, 6. Ayan. Isa, anong sabi nito? Sandali lamang, 6 is non-partisan as a coalition. 6 does not endorse or support any political party or candidate for public office. Buti naman, ano ha? 6 or alyansa ng nagkakaisang mamayan ay is open to all sector. Ayan. Invites individuals, groups, organizations from all sectors of Philippine society, including schools and companies to join the coalition in the fight. Laban pa ito. In the fight against political dynasties, corruption, and in the promotion of electoral reforms. Kaya pala may may dating commissioner Gas Lagman ng COMELEC. At ayan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma.
Sister Al po, Elaine Apit, stay safe everyone. God bless po. Thank God it's Friday. It's a long weekend. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Ingat po sa mga salisi. Ingat sa biyahe. Ayan. Operasyon Tulong susunod na. Sister El tuloy. Lakay, nandito ako sa harap mo. Miss May Binauhan, Wonder Woman, Lugaw Queen. Bye-bye. Bye.